Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Again, welcome to Sis Noah the Hag Father channel. Today, papakita natin kung ano yung nangyari dahilan sa ASF. Kaya itong ang ating kulungan kayon ay very strict na talaga. Ito yung ginawa natin pag-entrance pa lang, mayroon na tayong biosecurity. Kaya andito si Uncle Joe, ang aking caretaker, nagbabantay sa mga pumapasok. Dapat ang pagpasok ay apak mo na dito sa footbath natin sa first biosecurity bago ka pumasok sa ating kulungan. Ito yung entrance namin papunta sa first entrance pa rin namin sa ating kulungan. Ito yung entrance namin sa aming bahay. Ito yung paligid namin. Hindi pa ito masyadong nalinisan dahil we are planning to gibain yung aming bahay dahil may plano na baguhin yung bahay after all this project sa ating kulungan. Kaya nga sa sinabi ko kanina, dahil sa ASF, nagbabago ang ating kulungan. Pagpasok mo mamaya dito sa ating first entrance pa lang sa kulungan, ito na yung second biosecurity, yung footpath natin. Tapos dito, kailangan mo nang mag-spray ng alcohol sa kamay mo at saka doon sa paa. Kung mayroon kang sa pangapaa at sa mga pantalon, pwede mong sprayan ng alcohol kasi may alcohol dyan sa namin na nilagay namin dyan sa tabi, hindi na namin nakuha. So dito, ito na yung entrance namin sa kulungan. So part na ito ng kulungan, no? Ito yung nangyayari ngayon sa ating kulungan, mga kababoy, mga kahagriser. Yan ay lalagyan namin ng kwarto dyan si Uncle Joe bago namin sirain ng bahay. Dyan siya yung quarter niya sa magbabantay. Tingnan niyo mga kaibigan, mga kababoy, ang ating kulungan ngayon ay binarot namin ng first yung net, yung mosquito net. Then binalot din namin ng uh, ano to yung blue na trapal. Yung blue na trapal na binalot namin dahil alam natin na yung ESF is airborne o yung cholera is also airborne. So, kaya binalot namin ito hanggang doon sa dulo, sa likod ng aming kulungan. Dahil ang style nito is yun, nakita nyo mamaya, na pag umaga, pataas yung trapal doon sa loob para lang makadaan din ang init or yung na hangin. Pero that's only for tanghali, mga 10 siguro hanggang 3 o'clock. Then after 3 o'clock, bago mag bigay ng pagkain, ibaba na yung mga kulungan natin, itong trapal na ginawa natin pangbalot sa ating kulungan. So ito po mga kapatid ang ating nangyari ngayon sa ating kulungan. Kasi sinabi ko na dahil sa ESF, talagang gumastos tayo dahil mahirap na yung gastos natin sa ating mga alaga, yung mga baboy natin nahin, nako, mas mahal pa sa ginastos natin sa itong ating trapal at saka mosquito net. Pero hayaan mo na, talagang gawin natin yan para ano. So bago ka pumasok din sa entrance, doon na talaga sa loob ng natin, ng kulungan. Ops, andito na naman yung pang-tatlo nating biosecurity. At dito rin sa loob na to, itong part na to, next time lalagyan namin ng automatic spray na pagkatapos mo mag-footpath dito, pagpasok mo dyan sa yung step mo pa lang dyan sa after ng pag-footpath mo,
sa gitna, stop ka muna at mayroong automatic na spray na mag-spray sa lahat ng yung katawan from head to foot, from foot to head, mag-i-spray sa iyo. So ito yung entrance papasok na mayroong na net na nakalagay. So hindi rin pwede na pumasok ka na wala kang importanteng gawin dyan sa loob. If you will be buying the pig at saka yung fattening, pwede kang pumasok, pero you need to do the process na kailangan mong mag-foot bath at saka kailangan mong mag-spray sa katawan at saka yung kamay. At yung papasok dyan, yun lang magdesisyon kung ano yung bibilhin niya. Pag hindi ikaw ang magdesisyon sa anong bibilhin mo, then you cannot come in. Only one person only na siya magdesisyon na ito ang aking bibilhin. At pagkatapos nun, maghintay siya sa labas kasi ilabas namin yung napili niya na mga baboy. So ito yung fattening area. Ayan ang fattening area dyan. At yung ganina is yun yung farrowing building. So both sides, right side is a fattening area. And then the other side, left side is a farrowing area. So ito yung dalawang building na separate. Mayroon na tayong fattening na mga baboy dito. 10 yan sila. Mag 3 months pa dahil sa kanila. So another footpath ka na naman dito bago ka pumasok na naman doon sa gestating building. Yung gestating building, doon yung mga ating mga inahin. Mayroon tayong 7 inahin dyan, tapos madagdagan na yan kasi mayroon ito yung swimming pool na ginawa namin para lalagyan ng mga tubig na galing sa ulan. Kasi di ba mas maganda yung galing sa ulan para makasave ka rin sa bayad sa tubig. So dyan pupunta yung mga galing sa ulan natin, from rain to the swimming pool. So para magamit natin panghugas sa ating mga kulungan. So ito po yung bago ngayon sa ating kulungan. Yung doon, kinuha na yon yung nursery, di ba may nursery dati dyan. Tapos naka-close yan dyan. Ngayon bukas na yan dyan para lang mapag-isa lahat ang ating kulungan. At nabuo ito. Talagang nabalot siya ng mosquito net at saka trapal. Kasi hindi na pwedeng hindi itrapal at saka hindi i-mosquito net kasi mas mabuti yung naghahanda tayo, mas mabuti yung ating kulungan hindi talaga mapasukan ng kahit ano-ano, langaw, lamok at saka yung mga birds dyan na magdadala ng mga sakit. So wala talaga. So ngayon yan yung BMEG last before and itong sila disinfect sila lahat paikot talaga. Hopefully by next month na naman, September, second week, mag-disinfect na naman yun sila kasi tapos na ito lahat. So, dito na ang ating ginawang gestating dyan. Andyan pa yung mga natin, hindi pa buntis pa, hindi pa sila nanganganak. Andyan si Dada, si Tending, si Nonita, si Olivera, si Elsa at saka si Elsie. Dyan po yung tingnan nyo, binalot na rin ng trapal dyan at saka mosquito net. At saka yung ibang mga bago nating mga inahin, dyan na sila, para lahat po silang, kompleto na sila. So, bali, 12 heads itong gestating natin. So, mayroon na tayong 7. So, kulang na lang tayo ng 5. But hopefully, awa ng Panginoon kung mayroon pang magagandang anak itong ating mga inahin natin, lalo na ngayon na mga pure large na yung ginamit namin na semen, large din. So madagdagan pa ito, siguro makagawa tayo ng 20 heads dito para sa ating mga gestating. So ito yung farrowing building na ang naka-virgin ito, ang nakaunang nakapunta rito is ito, si Mokang, si Mokang na nanganak ng lucky 7. Pero akala namin lucky 7
Kaso lang, after 2 days, lumabas ang isa, pero patay. Then, after 8 days, another one lumabas, patay din. So, hindi namin alam kung bakit ganito ang nangyari sa kay Mukang. Siguro kung kayo may alam dyan na bakit yung huli na yung lumabas yung iba, yung iba lumabas after 3 days, and the other one is after 8 days. Kaya nataka kami, ba't nagdugo-dugo si Mukang? Yung pala, may lumabas pa na dalawa pero patay na. Ang lalaki pa naman, both, puro yung malalaki. Sayang. Ah, anyway, 7 is lucky 7, so it's fine. At saka, tikita nyo naman, no? Ano pa yan, 4 days pa lang yan. 5 days. Para ng isang buwan na. Sa bagay, dahil 7 lang, talagang sa kanya ang lahat na didi. Ito naman si Mukang is this coming 5th of September. Manganganak na ito. Sure na to na manganganak by September 5th. Ito yung ano namin. Ang 100 days niya is 4th ng September. So, hopefully by 5th o 6th, manganganak na ito si Marites. Ito po si Marites ay pang-tatlong paritinan niya. Yung first parity niya is 14, then yung second parity niya is 12, then hopefully marami din yung ano niya. Mas maganda yung ganun lang na ano na 12, 14, wag lang yung marami para hindi naman tayo magkaproblema. So kung saan natin ipadidi ang iba na sobrang anak. So ito po na ngayon ito tingnan niyo diretso-diretso na yung ating kulungan. Talagang malaki na siya at kumpleto na yung ating mga kulungan na babalot na talaga sa net at saka sa ating trapal. Talagang ginastusan ko 'tong mga kababoy para lang iwas talaga tayo sa sakit. Kasi mahirap mahirap tayong matamaan sa sakit. Kaya ito strikto tayo, yan ang nangyari ngayon. Kaya sa ating lahat na magbababoy diyan, ingat at saka kung pwede nating magawa na ma-secure ang ating kulungan, gawin na lang natin. Kaya sa ating mga subscribers diyan, sa ating mga magbababoy, we always pray for you. We always pray na sana hindi tayo tamaan. Shout out din ako kay Lilay Lycans sa kanyang videography namin sa kanyang pag-akyat at naka-video ito sa kay Lycans. Maraming salamat. Shout out kay Lando, kay Marvin at saka kay Max. Sila yung nagtrabaho sa ating kulungan. And of course, always Uncle Joe andyan nagsusupervise ng ating contact person at caretaker sa ating kulungan. Kaya sa kay Uncle Joe, kay Lycans, kay Lando, kay Max at saka kay Marvin, of course kay Balandra din na nagluto nung din sa ating Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa palagi sa ating baboyan sa Sis Noah, the Hog Father Farming.